hayop kundi mga tao naman ang apektado ng cholera outbreak sa Catanduanes. 18 na ang namamatay roon at tuloy pa sa pagtaas ang bilang ng mga tinatamaan ng sakit. Zai Feniza, ikwento mo. Nangihina, namumutla, nananakit ang tiyan at walang gana kumain. Yan ang problema ni Nanay Luisa sa anak na si Jenna. Kaya agad niya itong isinugod sa ospital kagabi. May na-ospital na, kaya kumbaga natakot na ako. Dinala ko na dito. Kahapon dumagdag ang barangay Rawis at Francia sa mahigit 50 barangay sa Virac, Catanduanes na tinamaan ng cholera outbreak. Umabot sa halos 16 na pasyente ang sinugod sa ospital sa loob lamang ng isang araw. Karamihan sa kanila, mga bata edad 10 pababa. Although yung iba pong naunang na-report na mga barangays, medyo nakokontrol. Pero ang mahirap po, mukhang meron na namang mga bagong barangays na nag-start na magtaas na naman ang kaso ng mga diarrhea. Bukod sa 18 na ang namatay sa 3 munisipalidad dahil sa diarrhea, tuloy-tuloy pa rin ang pagtaas ng bilang ng mga nagkakadiarrhea na umabot na sa lagpas 3,000 ayon sa tala ng Provincial Health Office. Kaya naman ang lokal na pamahalaan, walang tigil sa pagsusupply ng malinis na tubig sa iba't ibang barangay. Nakontamina daw kasi ang pinagkukunan nila ng tubig dahil sa dumi ng kanilang paligid na nahahalo sa mga balon lalo na kapag umuulan. Kung mahuli ang yung management sa fluids, talagang mahirapan kang habulin. Madi-dehydrate talaga. May isang payo ng Provincial Health Office, iwasan munang kumuha ng tubig sa balon o di kayo lagyan ng chlorine o pakuluan ng tubig hanggang 1 minuto matapos ang boiling point bago ito inumin. Zai Feniza, News 5. Pinatunayan ng isang lalaki na hindi hadlang ang kapansanan para maging mabuting ama. Kahit kasi hindi nakakapagsalita, malinaw naman ang mensahe ng kanyang pagmamahal. Kilalanin natin siya sa report ni Rhoda Magnaye. Gabi-gabi ito ang eksena sa bahay ng pamilya Rabang. Wala mang ingay, dibdiba naman ang pag-aaral ng mag-amang Hilario at Micaela. Sa kabila ng pagiging pipi at bingi ni Mang Hilario, siya ang tutor ng anak. Si daddy ko po, palagi po siya nandyan kung may kailangan po ako, tapos sobrang bait niya po. Pagkatapos ng pag-aaral, hinaharap naman ni Hilario ang mga inuwing trabaho. Ang kakaibang dedikasyon ng ama ang hinahangaan ni Micaela. Kahit po ganun siya pa rin po yung paborito kong tatay. Mahal na mahal ko po yung daddy ko. Para kasi makapag-aral ang anak, 6 na beses isang linggo pumapasok bilang receiving clerk si Hilario sa College of St. Benilde. I always try my best. I know it's not simple, hindi madali. But palagi kong pinupush yung sarili ko. I always meet people. Challenge ko rin sila para matuto ng sign language. Dito rin siya noon nag-working student at nakatapos sa kursong Business Entrepreneurship noong 2007. A very hardworking na katrabaho even though he's deaf or hindi nakakarinig. Ano siya, very flexible. Maswerte raw si Hilario dahil kahit pareha silang pipi at bingi ng kanyang misis, lumaking normal ang kanilang anak. Pangako niya, patuloy siyang magsisikap para mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang unika iha. I think it's important sa akin na maging parang isa akong role model sa family ko. So ako'y nag-aalaga sa anak ko. Minsan pag-aalis ako sa trabaho, sinasabi ko sa kanya na maging responsable siya sa bahay. Rhoda Magnaye, News 5. Samantala, sabay-sabay na nagpapogi kanina ang nasa 2,000 tatay sa San Pedro, Laguna. Libre lang kasi ang pagupit, hot oil, food spa, masahe, manicure at pedicure. Maagang regalo raw ito ng TESDA para sa Father's Day. Bukod sa libreng pagpapapogi, chance rin daw ito ng TESDA graduates para magpakitang gilas. Kung may Iron Chef sa ibang bansa, dito sa Pilipinas meron namang Iron Bar Chef. At kanina nga nagpasiklaban sa galing sa pagluluto ang mga inmate ng Bilibid. Kay Imson, ikwento mo. Sa galing nila sa pagbabalat ng mga gulay at bilis sa pagcha-chop.
akalain mong mga professional chef sila. Pero ang mga nagpapasiklab na ito, mga inmates sa medium security Bilibid Prison. 6 na mga grupo ang sumabak sa cooking challenge. Ang mananalo, makikipagtagisa naman sa mga taga-maximum security. Kanya-kanyang gisa, timpla at diskarte ang bawat grupo para makasungkit ng pwesto. Ang grupong ito sinadya raw magsali ng mga reyna. Sa mga beki kasi nila ipinabahala ang bonggang presentasyon ng kanilang putahe. Ako lang may alam nila na may alam sa mga pagluluto. Reyna po ako ng mga kumanta. Ang team ni Abe, resourcefulness ang bentahe. Limitado kasi ang rekado kaya para-paraan na lang daw sila sa pagluluto ng kanilang specialty. Instead of making a bird's nest, ma'am, kasi wala namang sandwich sa Bilibid, ma'am. Ang ginawa namin, ma'am, bali, pinakulo na chicken beef na mga tira-tira, ma'am. Pinakulo para magkaroon siya ng broth, tapos lagyan namin yung tilapia. Habang nagluluto ang mga preso, nagbigay aliw naman ang singing inmates na ito na napapasayaw pa sa pagbirit. Target daw ng Iron Bar Chef na ipakita sa publiko ang talento ng mga preso. Hindi nagiging hadlang ang rehas na bakal para maipakita natin sa malayang lipunan yung kanilang disiplina. Sa huli, ang tilapia soup, lemon chicken at chicken with sweet sauce ang 3 putahe na pumasa sa panlasa ng mga hurado. Sa June 30, makakaharap ng mga nanalong grupo ang mga pambato mula sa maximum security. Kay Imson, News 5. Walong pelikula ang pasok sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Kasama dyan ang El Presidente na pinagbibidahan ni superstar Nora Honor at Laguna Governor E.R. Ejercito. Pasok din ang fantasy all-star movie ni Vic Soto, Bong Revilla at Judy Ann Santos na si Agimat, si Enteng and Me. Kasama rin ang mga kwento ni Lola Basyang ni Rufa May Quinto, Richard Gomez at Iza Calzado. Nariyan din ang Konyo Problems, One More Try, Shake, Rattle and Roll 14, Sister Raka at The Strangers. Sa Desyembre ang awards night ng MMFF. Habang patuloy na binabantayan ang lagay ni Comedy King Dolphy sa Makati Medical Center, ay maagang Father's Day gimmick ang inihanda para sa kanya ng kanyang mga anak. Jeff Fernando, ikwento mo. Kagabi pa lang, sinelebrate na raw ng pamilya Quezon ang Father's Day. Tumangging humarap sa kamera ang partner ni Dolphy na si Shasha Padilla. Pero kwento niya, nagsabit pa ng banner ang ilan sa mga anak ng Comedy King sa ICU ng Makati Medical Center. Nang magising si Dolphy, napangiti raw siya nang mabasa ang mensaheng Happy Father's Day sa banner. Sa text message ng kanyang anak na si Ronnie, kusa raw nagpunta ng ospital si Dolphy noong Sabado matapos makaranas ng hirap sa paghinga. Na-diagnose siyang may pneumonia at ileus o bowel obstruction na dala ng potassium deficiency. Maganda naman daw ang response ni Mang Pidol sa gamutan, pero mananatili pa rin ang Comedy King sa ICU. Nagpapasalamat ang pamilya sa lahat ng nagdasal, bumisita, nagregalo at nagbigay ng kanilang mensahe at pagmamahal at suporta para kay Mang Dolphy. Kasama na ang TV5 at ang chairman nitong si Manny V. Pangilinan. Kanya-kanya namang paghahanda ang mga kapatid nating bagets para sa Father's Day bukas. Ang younger brother ni Agamulak na si AJ, sa Italian restaurant daw na paborito ng daddy nila magse-celebrate. Sa Timog po Italian po, think ko po doon Kasi mahilig talaga sa Italian dad ko. Si Nadine Lustre, sa bahay lang daw ang celebration. Pero si Jay Perillo, medyo hindi daw sure kung paano ipagdiriwang ang Father's Day. Gusto namin pa-feel sa kanya na sobrang yung love namin sa kanya kasi medyo hindi maganda yung pakiramdam niya Jeff Fernando, News 5. Of course, kasama po kami sa mga nagdarasal na gumaling na ang ating Comedy King, si Tito Dolphy. Dahil talagang parang hindi tayo sanay na wala siya, just in case na, magkaroon tayo ng bago na namang Christmas vlog. Di ba parang siya yung staple sa mga ganyang mga bagay? Oo, haligi. Haligi talaga. Hindi ba? And of course, oo naman, Father's Day na dapat sinasamantala na natin itong pagkakataon na to para batiin ang lahat ng mga tatay. At syempre, sinasaluduhan natin silang lahat, di ba? At ito na rin yung chance natin para pasalamatan sila sa lahat ng love, sa care, di ba? So, Happy Father's Day po sa tatay ko. Happy Father's Day sa aking daddy. Yes, Happy Father's Day, Dad. Okay. Love you. At yan ang kalating oras ng Maaksyong Balita. Mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. By the way, awards. Baby, hey, I just met you.
And this is crazy, but here's my number.